Bakit nga ba natin pipiliin si GPT? Kasi marami naman talagang nag-offer ng travel business sa labas, tama ba? Maraming maraming portals actually sa labas na nag-offer ng travel business. Una po, pwede kang mag-direct mismo doon sa mga airlines, sa mga website. Okay? So kaya lang, pag ikaw ay hindi masyadong techy, o pag pupunta ka doon sa website mismo, hindi ka marunong, diba? So, kumbaga, hindi lahat ay magaling o marunong mag-book dun sa website. Tama ba? So, pangalawang option naman, pwede kang mag-book kung example, hindi ka marunong. So, gusto mo magpa-book ka sa ibang tao, example sa mga outlet, o pupunta ka sa mga outlet. Kaya lang, pag ikaw na may pupunta sa outlet, alam naman natin, pag mga outlet ay nagbabayad din yan sila ng OPEX, di ba? Example, mga pwesto, magkano ba yung pwesto nila? Siguro mga 20,000. Example, sa mga malls, o 20 to 25,000 pesos per month. So, ibig sabihin, marami silang binabayaran. Okay? So, kung doon ka sa mga mall o sa mga outlet magpapabook, syempre, mahal yung ticket nila. Tama ba? So, bihira ka makakita ng murang ticket pag sa mga outlet type kasi nagbabayad kasi sila ng OPEX. Marami silang binabayaran. So, doon sila bumabawi. Okay? So, kaya doon pumasok si GPT. Bakit nga ba GPT ang pipiliin natin? Okay? So, ang ganahan naman sa Global Pinoy Travel and Tours, so kapag ikaw ay nag-avail ng ating system, ng portal natin, so good news, ang access mo ay cellphone lang, tama ba? Nasa cellphone mo lang, ibig sabihin, very portable siya. So kahit saan ka magpunta, madala-dala mo lang siya. Tama ba? And market acceptance din, ibig sabihin, itong business na pinag-usapan kasi natin, kaganda kasi nito, hindi mo na kailangan ilok mo sa mga tao. Kasi bakit? Alam na nila kung ano yung business na pinag-usapan natin. Okay? Alam na nila. Kasi sila mismo din, nagbubook na ng ticket. Sila mismo din, nagta-travel na din. Okay? So, pag malaman lang ng tao na ikaw ay may travel business, ikaw ay travel operator, so automatic na yan na lalapit sa'yo, mag-i-inquire sa'yo. Kaya dito sa business natin, which is tinuturo din natin sa lahat, no, sa GPT, na kailangan importante yung personal branding. Ibig sabihin ng personal branding, dapat ikaw, kilala ka na ng mga tao na ikaw ay nag-o-offer ng travel business. Tama ba? So, paano ka makakapag-brand? Through posting. So, pakilala ka na sa mga tao, sa friends mo, sa Facebook mo, na ikaw ay travel operator na. So, pag malaman nila, makita nila, na ikaw ay travel operator, automatic lalapit na yan sa inyo. Okay? So, ganun po yung business natin. And, yung ino-offer natin, basic needs. Kumbaga, service-based kasi to eh. So, yung kagandahan sa business na to, pag sinabi kasi basic needs, ano ba yung basic needs natin? Food, living, shelter. Tama ba? So, itong travel kasi, itong travel, part na rin kasi siya ng basic needs sa mga tao. Kasi normally, ang mga tao ay nagta-travel din talaga. Especially dito sa Pilipinas, ang country natin ay island-island. O para makapunta ka sa Luzon, or kung taga Mindanao ka, punta ka sa Luzon, anong gagawin mo? So, syempre, mag-travel ka. Mag-plane ticket ka. Diba? Mag-plane travel ka. Tama ba? So, kung ikaw na may taga Visayas, gusto mag-Mindanao or Luzon, ganun. Diba? So, in short, very essential siya yung travel business. And yung business natin, yung GPT, ay hindi mo na rin kailangan mag-demo-demo. Diba? Unlike sa may nag-offer kasi sa labas ng mga company ba na nag-offer ng example, mga products ba yan siya, or yung mga gamit ba yan siya, na kailangan pa i-demo-demo. Ito hindi na kailangan i-demo. Okay? Tapos 24/7 operational, so kahit gabi yung business mo, bukas na hindi mo na, kahit nga ngayon, anong oras na ngayon, di ba? Kung madaling araw, so bukas na bukas yung business mo. And hindi rin po na, global privilege pala siya. Ibig sabihin, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit po nasa ibang bansa ka, kahit ikaw po isang OFW, po pwede mong magawa yung business natin. Okay? And hindi po nauutang, hindi rin po napapanis and hindi rin po na-expire. Yung business natin, dahil tayo ay online, okay, so hindi po siya napapanis. Okay? And hindi rin po siya nauutang kasi bakit? Dapat, kailangan mong gawin, money first policy ka talaga. Before magbayad si client, before magpa-book si client, before mo i-book si client, babayarin mo muna, ipasin mo muna yung pera. So, ganun. So, iwas utang. Okay? Tapos, hindi rin po na-expire kasi yung business natin, this is lifetime. Walang expiration. So, kung magkataon na busy ka, anytime around, pwede mo siya mabalikan. Katulad ko po, di ba 2018 ako nag-start, 2023 ako nag-decide na gawin yung business. So, more than, 5 years, di ba? 5 years ko pong hindi natrabaho itong business na to. Pero the good news, the good thing naman ay nung pagbalik ko po, nandyan lang yung business. Okay? So, ang point ko,
wala siyang expiration. Huwag niyo lang akong gayahin na 5 years ko po siyang hindi tinaba. Diba? Sayang yung panahon. Okay, sayang yung panahon. Kung pwede mo namang gawin ngayon. Okay? And kaganahan din sa business na to, this is trending. Kumbaga, nauuso siya ngayon eh. Kung magtingin ka sa Facebook, madami po nag-o-offer ng travel business. Tama ba? Marami pong nag-o-offer, marami pong nag-aalok, marami ka nga makita na mas mura pa sa atin eh. Okay? O kaya lang, pag nag-book ka doon, mapapamura ka din. Kasi bakit? Marami tayong actually marami kong nakausap na dyan sila galing. Okay? Tapos, marami akong customer na nakausap na ganyan. Nag-book sila doon sa mga mura kasi nag-offer daw ng mas palit lang daw, mas kulang daw. O kaya pagpunta nila doon sa airport, napapamura sila kasi bakit? Walang pangalan sa airport. Wala silang ticket. Diba? So may mga ganun. So kaya aware din kayo kasi marami po sa Facebook ngayon ng mga ganyan. Okay? Oo, mura nga siya, pero nga lang, scam pala, di ba? So, mas maganda yung dun ka sa, mas, kumbaga, medyo costly siya, pero quality naman. Okay? Kumbaga, marami kasi nag-offer ng mura, pero ang mangyari kasi sa'yo niya, third party ka eh. Kumbaga, hindi talaga ikaw yung may-ari ng system, nakiride ka lang sa kanila, parang agent ka lang sa kanila. Okay? Parang commission ka lang sa kanila. So sa atin talaga, ikaw talaga yung may hawak sa system. So again, yung business na to is very trending talaga siya. Ang gaganahan din po sa atin, meron tayong cashback and rebates. So katulad po sa ibang platform, pag nag-book ka doon sa Agoda, Trip.com or doon sa PAL, di ba? Meron sila tinatawag na Mabuhay Miles sa PAL, okay? O, pass na sa Cebu. Sa atin naman, meron tayong cashback and rebates. Na every time na mag-book ka ng ticket, may naiipon po, may pumapasok po dun sa system mo aside po dun sa outright income mo. Magkano outright income natin? Pag domestic flight, 500. Pag international, 1,000. Aside from that, meron kang 5 piso, mga pa-piso-piso. Okay? So, yun po yung cashback and rebates natin. So, ganun po yung GPTP. So, ano ba yung perks natin? Ano ba yung pinagkakaiba natin sa labas? So, marami tayong edge, okay? So isa po doon yung tinatawag natin na kumbaga ang business kasi natin hindi lang naman services kasi talaga yung binebenta natin eh. It's all about convenience and trust ng tao. Tama ba? So regardless kasi kung mahal o mura yung ticket mo pero yung tao naniniwala sa'yo, may tiwala sa'yo, may trust sa'yo talaga yung nagpapabook. So, ganun po yun. Kaya at first, kailangan talaga manapaka-importante yung personal branding. Magpakilala ka ng maayos. Kaya dun sa Facebook mo pa lang, ayusin mo na yun. Tama ba? Huwag kang pangalan dun sa Facebook mo, baliktad. Diba? Ang pangalan mo, June Mark June. I mean, yung pinabaliktad na mahirap basahin. May mga ganun eh. Tapos yung profile picture nila, mga aso, mga pusa. Diba? So, hindi po gano'n kasi nagbe-business ka na eh. And isa pa sa tips ko din, kapag sa Facebook natin, dapat huwag mo ding i-compromise yung personal account mo sa business account mo. Bakit? Kasi kung pinagsabay mo yung dalawa na yan, example, may personal account ka, tapos doon ka rin nagpo-post ng mga pang-business mo. Example, nag-post ka ng ticket, nag-post ka ng Pero, ang nangyari, biglang may nakaaway ka. May nakaaway ka sa Facebook, nag-rant ka. Walang yakan, diba? So, bawal yun. Kasi ang hindi, imbis na may tao na, kasi sa Facebook kasi, pag ka dyan, pag nakapag-branding ka na dyan, ang mga tao kasi, sumasabay yan sa iyo. Pag nakita nila, ito, nag-book siya ng ticket. Sige, pag kailangan ko ng ticket, babalikan ko siya. Ngayon, pagbalik niya, wala na, may kaaway ka na sa Facebook, at dito na lang siya sa kapila. Baka awayan mo pa siya di ba? So, may mga ganun na cases. So, dapat ikaw aware ka din sa mga ganun, ha? So, in short, doon sa Facebook mo, ayusin mo din yun, ha? Okay? Ayan. So, bakit nga ba GPTT? Again, sa atin, ang pinaka-edge natin, unang-una, convenient and trust ng tao. And pangatlo, yung tinatawag natin na affiliate marketing. So, bakit nga ba? Tayo po kasi merong affiliate marketing. So, bakit nga ba affiliate marketing? So, napaka-importante po natin malaman ito kasi bakit? Marami na po nag-a-affiliate ngayon. Diba? Katulad ng TikTok, ng Shopee. So, affiliate marketing kasi din sa form of way of kitaan ngayon, sa panahon ngayon, because of online, ganun ka-powerful ang online. So, lahat po ng yung mga freelancer, mga ganun, ang ginagawa kasi nila ay nag-a-affiliate marketing sila Okay? So, kumbaga, ang ginagawa nila, nag-offer sila. Kasi sila, pansinin yung mga vloggers. Diba? Nag-affiliate marketing din yan sila Kumbaga, sila yung nagpo-promote ng mga produkto
may mga ano sila, may mga manufacturers, may mga ano sila, may mga supplier sila. Sila yung nagpo-promote ng mga produkto. Tawag po rin sa affiliate marketing. Ganun din po sa atin. Okay? Pero kagandahan naman sa atin, kapag nag-affiliate ka kasi, so bakit nga ba no affiliate marketing? So unang-una, low cost, mababa lang po yung capital sa atin, and sa kaganahan po sa system natin, very easy to set up. Napakadali pong i-set up kasi bakit? Pag avail mo yung franchise, yung system natin gawa na eh. Diba? Nandyan na yung system, i-input mo lang yung details mo, nandyan na, pwede ka na makapagsimula. Aralin mo lang siya. So, ganun kabilis. Okay? So, kung nag-avail ka ngayon, nag-start ka ngayon, so, within the day din agad, magagawa na yung system mo. So, ganun lang siya kadali. Okay? Tapos, hindi mo na rin kailangan gumastos pa ng malaki. Lalo pag online ka lang, o lalo pag nag-affiliate ka lang. So, kaganahan kasi sa atin, regardless may pwesto ka o wala, kung pwede ka makapagsimula. Tama ba? So, ibig sabihin, kung hindi ka magpwesto, edi wala kang ibang babayaran. Internet mo lang eh. Diba? So, yun lang yun. Yun lang yung babayaran mo. Ikaw naman, naglo-load ka rin naman araw-araw. Nag-Facebook ka din naman araw-araw. So, kailangan ng load ng Facebook, diba? Okay, kung nag-Facebook ka, pag-anuhan mo yan siya. Gamitan mo ba? Pag-anuhan mo siya. Pakinabangan mo siya. So, in short, ang point ko lang, yung business natin, yung affiliate marketing is very low cost. Ibig sabihin, napakalit lang yung puhunan. Okay? So, pwede ka nang kumita ng malaki. Worldwide business, ibig sabihin, ang reach mo, hindi lang dito sa Pilipinas, even international. Diba? Kung ikaw OFW, ikaw yung patunay dyan. Kasi bakit? Na-reach ka nga ng marketing ng business natin eh, kahit nandyan kasi ibang bansa. Tama ba? So, very worldwide yung market natin. And wave of nature, ibig sabihin, sabi ko kanina, trending kasi yung business natin. So marami na rin po talaga ang nag-o-offer din ng business na to. Okay? So marami na rin po ang nag-affiliate talaga. Tamang diskarte lang. Kasi hindi kasi basehan kung nasa bahay ka lang ngayon eh. O pwede ka na talagang kumita. Basta tamang diskarte lang talaga yun. Tapos kagandahan naman dito, you are the boss. Ibig sabihin, wala kang amo. Wala kang amo, unlike sa work, di ba? Siyempre, nangangamuhan ka doon. Eh dito po, wala pong boss. Ikaw mismo yung boss sa sarili mong negosyo. Okay? And kagandahan din sa business na to, this is copy-paste business lang. Ibig sabihin, wala pong sikreto sa business na to, kopya-kopya lang. Galingan mo lang mangopya. Sa labas, bawal mangopya. Sa school, bawal mangopya. Pero dito po, sa business na to, pagalingan mangopya. Galingan mo lang mangopya kay mentor kung ano yung ginawa niya, paano siya kumita, diba? Paano niya na-achieve yung mga awards, no? Mga recognition na yan, mga travel na yan, yung mga cars na yan. So kung ano yung ginawa niya, kopyahin mo lang. Huwag ka nang mag-isip. Diba? Kopyahin mo lang talaga yan. Okay? Kasi kagana kasi sa atin, nakasistema na tayo. Sundan mo na lang yung sistema. Okay? Tapos, small money versus big money. Ibig sabihin, sabi ko kanina, napakaliit lang. Okay? Napakaliit lang yung puhunan natin dito, pero napakalaki po yung pwedeng bumalik sa'yo. Okay? So, imagine yung magkano yung capital natin. Pinakababa, 25,000 or yung ating 19,000 pesos. Pero magkano yung maximum income sa isang portal? 1.6 million. So, imagine niyo po, ang capital mo, 19,000, pero ang potential na pwedeng bumalik sa'yo, 1.6 million pesos. Diba? So, ganun po yung potential ng business. How much more kung ikaw ay affiliate? How much more kung ikaw ay family package? Meron kang 3 portal. E di multiply mo yung 1.6 million times 3. Kano? So, kano ba yan siya? 4.2? 4.2 million. Ganun. Ang laki kaya nun. How much more kung ikaw ay prestige? How much more kung ikaw ay 5-in-1 na meron kang 10 portal? O di times 1.6 times 10, meron kang 16 million. Tama ba? Pagpasensyahan nyo na kung mali yung aking competition kasi ang favorite subject ko ay math. Lalo pag mga tanghaling tapat, math talaga ako niyan. Favorite ko talaga yung math. Pupunta ako dun sa dulo, sa gilid, tapos matulog. Oh, ganun. So, ang point ko, napakalaki po. Napakalaki po yung potential na balik dito sa business natin. Okay? Tapos, law of leverage. Ito po, kagandahan po sa affiliate marketing, meron siyang
tinatawag na batas ng pagpaparami. So, ibig sabihin itong batas ng pagpaparami, ito po yung ginagawa, ito po yung ginagamit na sistema no, ng ibang negosyo, na malalaking negosyo po ngayon, katulad po nila Henry C., nila Gokong Wei, nila Ray Kroc, di ba? Si Ray Kroc may-ari po ng McDo. Okay? Katulad nila McDo, nila Jollibee, nila SM. So sila po ay gumagamit din po ng law of leverage. Ibig sabihin po ng leverage, multiplying your time, your effort in yourself through other people. Ibig sabihin, pinaparami niyo po ang inyong sarili sa pamamagitan po ng ibang tao. Okay? O ibig sabihin, kung sila Henry C., ang ginagawa nila, bumibili po sila ng oras ng ibang tao. Okay, imagine niyo po, pag sinabing Henry C., SM. Okay, si SM, imagine niyo kung ilan po yung branches ng SM. Di ba napakarami? Luzon, Visayas, Mindanao pa yan siya. So imagine niyo po, per branch ng SM, ilan po ang empleyado po doon? Kung palagay natin sa isang branch ng SM, nasa 10,000 employee po yan. Okay? O, imagine niyo po, ang isang tao, ilang oras ang kaya nilang ilaan sa trabaho. Di ba? Average 8 hours. Diba? So, kung multiply mo yung 10,000 employee times 8 hours, ibig sabihin po, si Henry C., meron siyang 80,000 hours per day. So, that is leverage. Pinaparami mo po yung oras po ninyo. Okay? So, imagine mo kung meron kang 80,000 na oras per day, ano po yung magagawa mo? Napakarami. Tama ba? So, ganun po yung law of leverage. So, pinaparami mo po yung oras mo, pinaparami mo po yung pera mo. That's part of leverage din, di ba? Your effort through other people. So, ganun siya. Okay? So, kaganan sa atin, meron siyang tinatawag na batas of pagpapayaman. Okay? And unlimited income. So, kaganan sa business na to, sabi ko kanina, exponential growth siya. Pero ang kaganahan naman dito sa business natin, ang income mo gawa na. Yung cheque mo gawa na. Ikaw na lang ang maglalagay kung magkano. Na nagigets niyo yung point? Yung yung cheque natin, nandyan na. Ikaw na lang yung gagawa. Ikaw na lang yung magdi-decide kung magkano yung gusto mong cheque. Diba? So in short, ang business kasi natin, unlimited kasi siya eh. So, depende talaga sa sipag at tiyaga. Pero dito sa business natin, hindi ko sinabi kung ikaw yung nauna, ay ikaw talagang malaki ang kinikita. Depende po sa sipag. Di balit nauna ka or nahuli ka, ang importante, ikaw ay tumuloy, ang importante ginawa mo, trinabaho mo, ginalingan mo, binilisan mo, mas malaki pa yung resulta. So, ganun po sa business natin. Okay? So, unlimited income dito. Pero, sabi ko nga, hindi po araw-araw Pasko, no? Lalaanin lang natin. Kumbaga, may times talaga na pero again, tumuloy ka lang. Kasi lalakit, magsisimula din talaga yun sa maliit. Okay? Magsisimula yun sa maliit. Ako po, nung first income ko dito, kasi dati, di ba sabi ko, isang account na, isang tao lang yung nag-account sa akin for my first 3 months. 1,000 lang yung income ko before. For my 3 months, 1,000 less tax pa yan siya. So, gano'n na lang. Mga 900 plus na lang. Diba? Yung first income ko dito for my first 3 months. Pero pagdating ng June, March, April, May, June, July, pagdating ng July, kumita po ako ng 150,000 pesos plus. Di ba? Magic, parang may magic, no? Kaya ako po na-hit yung superstar. So, ganun po yung nangyari. Okay? So, again, hindi mo ma-expect na akala mo, maduda ka, totoo kaya itong ginagawa ko. Imagine mo, 3 months na ako dito, for income. Diba? Pero, tinuloy ko lang naman talaga siya eh. Baga, tinuloy-tuloy talang inaral yung business. Pero imagine mo, for 5 months, no? January, February, March, April, May, June, July. 7 months. Okay? After 7 months, yun po yung kinita ko. Diba? So, hindi mo talaga matouch siya. Basta, tuloy-tuloy ka lang. So, in short, napakaganda yung kitaan talaga. Okay? Travel and car incentives, ibig sabihin po, habang ginagawa po natin itong business natin, potential, and po pwede po na makapag-travel ka po ng libre, local and international. So, yun yung mga pa-incentives po ng company natin. At the same time, car incentives. So, actually, ongoing na po ang mechanics ng mga incentives natin na sasakyan and travel. Kaya magpa-guide na kayo, magpalatag na kayo kay sponsor po ninyo, kay mentor po ninyo, kay coach po ninyo
para makasama tayo or ma-hit natin yung mga incentives na yan. Yung travel and car incentives natin. Okay? So, hopefully, marami tayo for this year, no? Marami makakahit na mga travel and sasakyan. Marami makakatanggap ng bagong sasakyan ngayon. Gusto niyo ba yun? Ma-imagine nyo sa Team Synergy, ang daming actually, madami na ngayon eh. Madami naman talaga ang mga car achiever. So, mas dadami pa yan siya ngayon because of this incentive. Napakita ng incentive po ngayon. Okay? Ayan. Tapos, self-improvement. So, ang gandahan po dito sa affiliate marketing, may improve mo talaga sarili mo. Bakit? Dito kasi, mas makilala mo pa yung sarili mo. Akala mo, ito ka lang, hanggang dito ka lang. Pero, pag ginawa mo itong business natin, hindi mo mawari, nagawa ko pala yun. Dati, mahihain ako eh. Actually, ako din mahihain din naman ako dati. Even naman ngayon, kung hindi mo ako kakausapin, hindi rin kita kakausapin, ganun ako eh. May pagka-introvert. Diba? Ganun yung ko dati. Pero hindi pwede kasi sa business eh. So, kailangan mo talaga kumausap ng tao. Diba? Pero may times talaga na ganun ako eh. Pag hindi ko talaga mood na kausapin kita, bahala ka dyan. So, ganun. Pero dito kasi sa business natin, mai-improve yung sarili mo eh. Na dati mahihain ka, ngayon, kunti na lang. Di ba? No? Na dati mahihain ka, ngayon, mawala talaga yung hiya mo. Okay? Baga na dati, hindi mo kayang gawin to, pero because of the business, sa mga trainings natin, di mo mawari na nagawa ko yun. Di ba? Nakaya ko pala yun. Yung tipong takot ka kumausap ng tao, takot ka mag-invite, takot ka mag-prospecting, takot ka mag-present. Di ba mga ganun ang tipo? Pagbaguhan tayo. Pero habang ginagawa mo itong business natin, nagawa ko pala yun. Nagawa ko pala mag-present. Nagawa ko palang mag-invite. Nagawa ko palang mag-close deal. Di ba na dati hindi ako marunong mag-close deal. Dati hindi ako marunong mag-mindset. Dati hindi ako marunong mag-ibisero. Pero nakaya ko po siyang nagawa ngayon. So, kumaga, that is a big problem. So, ang kagandahan kasi sa business na to, ito, parameter ko sa inyo para, ito lang naman sa akin. Ito lang yung kumaga, tinitignan ko dito. Pag gumagawa ako ng isang bagay, ito lang tinitignan. Una, siyempre, kaya ako nandito para gusto kong kumita. Diba? So, siyempre, kumikita ka. Okay? Pangalawa, natututo ka. Okay? Pangatlo, nag-i-enjoy ka. So, yun yung parameter ko. Habang ginagawa ko itong business, kung sa tingin ko, kumikita ako dito, natututo ako, nag-i-enjoy ako, di-enjoy ko. So, ganun lang naman eh. Diba? Dito sa business natin, basta maano mo talaga siya. Yung hindi mo kayang gawin, magawa mo talaga ito kasi mag-i-improve ang sarili mo eh. Okay? Kung dawi ka magsalita, dawi ka manamit, diba? So, may improve din yan na dati hindi ka nag-makeup, na dati pag gising mo, pagpasok mo sa sa trabaho, parang kakagising mo lang. Hindi pa nakasuklay. Diba? Hindi pa nag-makeup. Oh. Pero because of this business, na pag galing mo dito sa nagising mo, parang naka-makeup ka na. Di ba? So, kumbaga, magbabago talaga sarili mo. Okay? Dawi ka magsalita, dawi mo dalhin yung sarili mo, dawi ka mag-isip. Okay, dawi ka manamit. So, kumbaga, na dati, ka lang ngayon, negosyante ka na mag-isip. Negosyante ka ng gumalaw. Negosyante ka ng maganda. Dalhin yung sarili. So, ganun. Kumbaga, pagbabago talaga yan siya. So, dahan-dahan yan siya. Dahan-dahan yan siya. Hindi mo lang siya mapapansin na pag ginagawa mo itong business natin, kumbaga, ngayon, malayo ka pa, pero malayo ka na din. Parang ganun siya. Okay? Tapos, time and financial freedom, which is our ultimate goal, na bakit natin bakit na nag-affiliate marketing, kasi ito talaga yung po pwede. So, sa kagandahan po sa business natin, ito yung way, no? Sa lahat po ng business, sa lahat po ng ethical way, paano kumita ng pera, ito yung isa na po pwede talaga, ito yung isa sa vehicle or opportunity na pwede talagang magkaroon ka ng time and financial freedom. Okay? And dito lang din sa business na to, tinuturo yung financial literacy. Itong dalawa na to, tinuturo yung time and financial freedom kasi sa work, wala pong ganyan. Anong tinuturo sa atin? Magtrabaho ka ng maayos. Okay, para kumita ka. Parang ganun lang, di ba? Galingan mo magtrabaho. Pag ka naman, pag may pag initan ka pa, alam mo yung nagtrabaho ka ng maayos, tapos pag may masabi sa'yo, pag hindi ka naman magtrabaho ng maayos, may masabi sa'yo. Ganun natin. Diba? So, normal yun. Pero dito sa business natin, ituturo po dito yung
kung sa labas may grab mentality, dito naman tulungan patas. Okay, so dito, tinuturo yung time and financial freedom. So, kagandahan dito, ma-enjoy mo talaga to siya. Okay? Na dati kasi, tinuturo lang kasi sa atin, o even sa school, ano ba tinuturo sa school? Mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos mong makapagtapos, okay? So, makahanap ka ng magandang trabaho, diba? Para kumita ka, para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. Diba? Yun yung straight line, diba? Parang yun lang yung yun yung tinuturo sa atin. So, yung sistema na yun, wala naman dun yung i-business eh. Alam naman natin, sa business, nandun po yung time and financial freedom. Tama ba? Ano ba yung most ethical way? Ano ba yung paraan para kumita ka na legal, ethical way? So, una, employment. Pero alam naman natin sa employment, wala talaga dyan. Pero kung business, nandun talaga yung tinatawag time financial freedom. So, kung ikukumpara mo kasi siya, sino yung malaking bahay? Empleyado, negosyante. Diba? Normally, mga negosyante. Sino yung maraming pera? Empleyado, negosyante. Negosyante. Sino yung maraming sasakyan? Empleyado, negosyante. Negosyante. Diba? Sino yung nakakapag-travel na walang iniisip pag nag-travel na ini-enjoy na lang yung travel? Diba? Empleyado, negosyante. Siyempre, mga negosyante. Okay? So, again, itong affiliate marketing, isa sa bisal na pwede talaga magbago yung buhay mo. Pwede. Kasi kaganahan kasi sa atin, gawa na kasi yung sistema. So, ang kaganahan sa atin, sundan mo na lang yung nauna. So, ilo-look forward mo lang. Di ba sabi ko kanina, tell me who's your boss and I'll tell you your future. Tignan mo yung nauna. Kung yung future mo, gusto mo yan, tuloy mo yung ginagawa mo. Pero pag ang future mo, hindi mo gusto yan, mag-isip ka. Tama ba? So, pero dito sa business natin, tignan mo yung nauna sa atin. Huwag ka nang lumayo. Sino yung mga mentors natin? Tignan mo yung mga mentors mo. Diba? Diba mga masasaya sila, kumikita sila, nag-i-enjoy sila. So, ganun din yung ilo-look forward natin. So, habang ginagawa natin itong business natin, ilo-look forward natin yung mga resulta nila. So, wag lang kayong kasi pare-pareho lang naman tayo. Kung nakaya nila, much more tayo din. Diba? Kung nagka-kotse sila, nagkabahay sila, nagka-travel sila, diba? Nakapagpatayo sila ng bahay, nakabili ng mga ganito. Kung nagawa nila, much more na tayo din. Pwede rin mangyari sa atin yan. So, libre pong mangarap. Pag mangarap ka na lang din, lakihan mo na. Diba? Yung tipong bibili ka ng bahay, 5 million. Bahay to 5 million, pero gate pa lang yan. Diba? Pag mangarap ka, lakihan mo na. Okay? Ang point ko po, again, pwede talaga mangyari yan. Time and financial freedom. So, yun po yung nilolook forward natin. And which is, again, nangyayari na yan sa mga mentors natin. Okay? Nagawa na nila. Kopyahin na lang natin. Okay? Ayan. And syempre, ito po yung binabakit ko kanina. Ayan. Actually, meron tayong tinatawag na 4 quadrant. Kumbaga, this is 4 cash flow quadrant by Robert Kiyosaki. So, ito identify yourself kung saan ka dito. So, kung ikaw ay empleyado, yan, you have the job. Tama? Tapos, kaya lang, alam naman din pag empleyado, pag no work, okay. Diba? So, this is active income. Katulad din ng self-employed, yan, you have the job also. Pero again, pag no work, no pay. Example ng mga empleyado, yung may trabaho ka dapat yan. Pag self-employed naman, ito yung mga, let's say, mga doktor, okay, yung mga agent, mga ganun. So, yan, mga self-employed yan sila. Okay, tapos, bubat yung akin. Tapos, sa kabilang side naman, nandyan naman yung business. Okay? So, actually, hinahatid talaga yan siya. Hindi ko na nalagay no. Dito kasi sa left side, employee and self-employed. Tinawag yan ni Robert Kiyosaki. Kilala niyo si Robert Kiyosaki? Kilalang author yan siya. Kilalang yan siya. Financial advisor yan siya. So, kilalang talaga yan siya. Investor, financial advisor, gano'n. So, ito yung libro niya eh. So, sabi ni Robert Kiyosaki, pag nasa left side ka, mahirap ka. Okay? So, pag nasa left side ka, kung nabilong ka dyan sa employee and self-employed, you are poor. Kapag di ganyan siya banto diri gani, pero makabalo na siya. Kasi actually, ang title ng libro na to, Rich Dad Poor Dad kasi yan siya. So, Rich Dad Poor Dad. I-search nyo yan siya. Basahin niya kasi maganda din yan siya. Para at least malaman nyo. Yan kayo matauhan. Yan kayo mauntog. Diba? So, yan. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, pag nasa left side ka, you are poor.
Pag nasa right side ka, mayaman ka. Okay? So, rich side and poor side yan siya. So, ngayon, kung nasa left side ka pa, gawin mo ang lahat para pumasok ka dito sa right side. Good news, dahil nandito ka na sa GPTT, o dahil nasa negosyo ka na, o good news, palapakan mo sarili mo kasi nakatawid ka na. Diba? O, nakatawid ka na sa business. So, you have your own system and you have your people work for you. So, ganun po yan siya. So, kumbaga, negosyo. So, ito naman, pag sa business, hawak mo lang yung oras mo. Kung sa kabila naman, sa employee, hawak nila yung oras mo. Kasi bakit? Binibenta mo kasi yung oras mo sa kanila para sila mas yumaman. In short, pinapayaman mo sila. Pero kung dito ka naman sa kabila, ikaw talaga yung pinapayaman mo sa sarili. Okay? So, sabi nga, may kasabihan nga, mas gugustuhin ko pang kumita ng mas gugustuhin ko pang kumita ng 1 peso, 1%, no? Sa 100 katao, kaysa 100 may mga bus dito ba? May peso bus dito sa gawas. sa sarili ko naman. Sa isang katao. English kasi yun, hindi ko masyadong maano. Nag-isip yung yung point nun. So, kumbaga, mas gugustuhin mo pang gusto mo pang magtrabaho sa sarili mong negosyo kaysa sa magtrabaho ka sa ibang negosyo. Yun yung point ko dun. Okay, may isa sasabihin, nakalimutan ko yung tamang exact words niyan. Okay, basta yun na yun. Intindihan nyo. So, yan po. Kumbaga, ito yung 4 quadrant na, yung 4 quadrant na yung 4 quadrant ni Robert Kiyosaki. So, employment, self-employed, business owner, and lastly, yung investor. Ito naman, pag investor ka, money works for you. So, ibig sabihin, yung pera na yung naghahanap ng pera para sa iyo. So, ganun po yung investor. So, ibig sabihin, very good example itong investor, yung mga investment natin, yung mga mutual fund, mga stocks, mga ganun. So, actually sa atin, we have also real estate. So, habang ginagawa mo itong business natin, good news. O meron tayong freelance, di ba? O actually, nag-topic ngayon, may training ngayon ng portfolio. Pag kayo po ay prestige pataas, makinig kayo doon para at least malaman nyo kung paano gumagana yung ating portfolio o yung ating freelance. So, pwede kayo maging investor na. Okay, para at least man lang, kung may pera ka, o di patakbuhin mo yung pera. Kumbaga yung pera na yung maghanap ng pera para sa'yo. So, yun po yung 4 quadrant natin. Okay? So, ngayon, dahil mostly kasi dito talaga dito talaga, pag meron kang client kasi, dito kasi talaga, pag napresentahan mo na yan siya, tapos after anong next na presentation, di ba, yung 5 fingers natin, prospecting, invitation, presentation. After ng presentation kasi, nandun yung close dealing. So sa part ng close dealing, nandun yung tinatawag natin na mind setting. Okay, sa mind setting, dito po dumudugo ang utak nyo. Bakit? Kasi may mga tao talaga na ang hirap ang hirap paintindihin. Tama ba? O, itong mind setting, hindi to siya ibig sabihin ng mind setting, magkaiba po itong mind setting sa brainwashing. Okay, pag brainwash kasi negative yun Sinasabihin mo yung tao na negative, ganito, ganyan, wag yan, ganito, ganyan, kasi negative. Okay? So, mind setting naman, inaayos mo lang yung kaisipan nila. Okay? Na dati, ganito yung pag-iisip nila, pero nung sinabihan mo sila na ganito, ganyan, at least naunawaan nila, na-realize nila. So, sa mind setting po, wala namang perfect dito. Okay? Kung hindi ka magaling mag-mindset, okay lang din, wala namang problema. Basta dito kasi, sa pag-mindset kasi ng isang tao, based on your realization yan siya. Okay, ibig sabihin, based on your experience. Okay, based on your experience, based on your realization. So, kung hindi ka marunong mag-mindset, yun po, basihan mo dun yung realization. Yung mga experiences mo, ano nangyari sa'yo, yung ikaw ay ganito, ano nangyari sa'yo, o tapos ano yung ginawa mo, mga ganun. Okay? So, example, kung may nakausap ka na client na empleyado, so, paano mo ba sila yung ma-mindset para makapag-affiliate? Or para makapag-avail ng franchise. Okay? O sa mga empleyado, most common kasi sa mga empleyado ay tsaka na lang kasi bakit? Wala akong pera. Diba? Tsaka na lang kasi wala pa akong pangkapital. Busy ako. Diba? Mga ganon. O dapat ikaw din as ikaw yung nag-close deal na dyan, dapat marunong mo din sila marunong mo rin silang i-mindset.
Ibig sabihin, pag empleyado, sabihin nila, "Ay, wala pa akong kapital." Naintindihan naman natin no, na hindi madali hanapin yung pangkapital natin. Pero alam naman natin, no, yung pangkapital, yung pera, ilang beses na yung dumadaan sa kamay natin, the only question saan napunta, saan natin nilagay, saan natin ginastos. Kung isipin mo na gastos, yung business na to, malalakihan ka talaga. Pero pag isipin mo na negosyo, napakalit lang po yan. Okay, napakalit na puhunan lang yan. Okay? Ang point lang naman, huwag mong tignan kung magkano yung pinalabas mo. Ang tignan mo kung magkano or ano yung business na meron ka sa halagang pinalabas mo na kapital. So, ganun. Okay? So, pag sinabing wala silang kapital, pwede mong anuhin, pwede ka magbigay ng tip sa kanila. Okay, ano yung tip? Yung bus method natin. Sabihin mo na pwede ka magbenta, pwede ka mangutang, pwede ka magsangla. Okay? So, mga ganun. So, ibig sabihin, magbigay ka ng magbigay ka ng Ano yan? Tuton? ano sa kanila, tips. Okay, magbigay ka ng scenario sa kanila. Magbigay ka na, mag-share ka lang sa kanila. Example, ikaw. Okay, di ba, hindi ka marunong mindset. Nagawin mo na lang, ikwento mo na lang yung sarili mo kung paano ka nagsimula. Alam mo, ma'am, ako din, katulad, naintindihan kita, ma'am, kasi ako, ma'am, ganun din naman ako, ma'am, eh. Nung nagsimula ako dito, ma'am, wala din man ako pang kapital. Okay? Kasi pero ang ginawa ko lang naman dito, ma'am, hinanapan ko siya ng paraan. Kasi bakit? Gustong-gusto ko yung business. Asa din nagi ka? Kasi ayaw ko na talaga ng ganito. Ayaw ko rin ng buhay na ganito. Ayaw ko ng pagdaanan ng ganito. Depende sa senaryo niyo, ano trabaho mo. So, pagod na ako sa ganito. Ayaw ko na ng ganito. Kaya naghanap talaga ako ng other source of income. Naghanap ako ng pambaka. Kasi alam ko, hindi habang buhay na ganito ako. Okay? So, siyempre, kailangan ko talaga maghanap buhay. Kaya kita maghanap ng other source. Isa pa, hindi na rin ako bumabata. Hindi na rin bumabata. I mean, hindi na, lumalaki na din yung mga anak ko. Mga ganun. Na mga, so, kumbaga, based on realization lang talaga siya. Or on ano lang siya. Kung ano lang talaga yung 19. O, ikwento mo lang yung sarili mo. Okay, paano ka nagsimula? Anong ginawa mong paraan? O, ako, ma'am, nangutang. O, hindi naman bago sa akin yung utang, ma'am, kasi masteral na ako dyan sa utang, eh. Kasi nung bata pa ako, ma'am, pinutusan ako ng parents ko, ma'am, na mangutang. O kaya nung lumaki ako, ma'am, nagmasteral na ako, ma'am. Di ba? Actually, ngayon, doctorate na ako, ma'am. Kasi mas malaki na yung utang ko, di ba? So, ganun. So, wala namang masamang mangutang, ma'am. Kasi bakit yung utang, magiging masama lang yan siya pag ginamit mo sa masama. Eh, kung nangutang ka, ginastos mo sa mga bagay na walang bumalik, yan yung masama. Pero kung nangutang ka, ginastos mo sa bagay, inano mo, inilagay mo sa isang bagay na alam mo merong bumalik. So, that is good utang. So, depende lang yan siya, ma'am. Kumbaga sa choice lang natin yan siya. Okay? Pwede ka rin magsabi, ay, nagsangla ako, ma'am. Sinangla ko yung lula ko. Sinangla ko yung asawa ko. Depende sa'yo kung ano yung sinangla mo. Yung mga kumikinang sa katawan mo. Okay, mga alahas, o RCR, titulo ng lupa. Depende sa inyo kung ano yung pwede nyo masakla. Or nagbenta ako, ma'am. Nagbenta ako ng laman. Diba? Nagbenta ako ng laman ng bahay. Hindi yung laman mo, Nagbenta ako ng laman ng bahay. Tagdadalawang gamit ko dyan sa bahay. Bininta ko yung isa. So, ang point ko lang naman, kung sabihin nila na wala silang kapital, magkwento ka. Ang business kasi natin, sharing lang. Tsaka lang. Okay? Wala pang heart to hearts. Naman siya. Okay? Magkwento-kwento ka lang. Ano yung nangyari sa'yo? Anong ginawa mo? Anong paraan? Ganun, kwento-kwento ka lang. Sabi nga dito sa business natin, cheka. Eh, at the same time, nag-check-check ka. Gusto nyo ba yun? Habang nag-check-check lang tayo, nag-check-check na tayo. So, ganun po yung business. So, kwento-kwento lang yan eh. Kwento-kwentuhan lang yan siya. So, para at least, basta ipa-feel mo lang din sa mga tao na hindi ka masyadong namimilit. Pangalawa, hindi ka parang nagmamadali ka kasi mafe-feel parang scammer to Pinipilit ako ganun. Ganun. Parang inaano ako nito, parang scammer to. Kaya mangyari, maya-maya, sige, kausapin ko lang si ganito ganyan. O maya-maya, hindi na yan nagre-reply sa'yo, binak na yan. Diba? So, ipa-feel mo kasi sa kanila, kung ano yung kumbaga ipa-feel mo kasi sila sa kanila yung parang may ano ka talaga, hindi parang ano talaga, kumbaga may care ka sa kanila, kumbaga may malasakit ka sa kanila, na gusto mo talaga siyang tulungan, kaya mo siya ngayon, in-offera ng business kasi gusto mo siyang tulungan. So, yun yung i-ano mo sa kanila. Pag ma-feel nila yan, kasi ang tao kasi,
yung mga nakakausap kasi natin, madali mo na lang yan silang ma-push kung masagot mo lang yung concern nila. Okay? Kumbaga, masolusyonan mo lang yung pain nila. Ibig sabihin kung ano yung problema nila. Ano ba yung problema nila? Ano ba yung problema ng tao? Pero, masolusyonan mo lang yan siya, madali mo na yan siya kausapin, madali mo na yan siya ma-push. Ano problema niya? Busy. O masolusyonan mo yung problema na busy, madali mo na yan siya ma-push. Ang problema nila ay, ano ba? Love life? Ay, ikaw na bahala dyan. Kung ang problema nila, kung basta kung ano yung pain nila, kung ano yung dinadala nila, nagdadaanan nila, kung ano yung concern nila, ma-address mo lang yan siya, masagot mo lang yan siya, madali mo na lang yan siya ma-push. Okay? So, kahit ano man yan, isang empleyado man yan, o mga negosyante man yan, basta ganun yun sa ano. That is the art of cross dealing. So, ipa-feel mo lang sa kanila, unang-una, may malasakit ka sa kanila. Pangalawa, nandyan ka para tulungan mo sila. Okay? Tapos, i-guide mo sila. Okay? So, ganun. Madali mo na lang yun silang madali mo na lang yun silang ma-push. Okay? Tapos, ipa-feel mo lang talaga yung... Kasi dito kasi sa business natin, importante talaga na mag-build ka ng relationship. Mag-build ka ng relationship. Kasi ito pinakauna talagang gawin mo dito kapag nagsisimula ka dito. Kumakausap ka ng mga customer mo, mga client mo. Importante talaga yung forming. Ibig sabihin ng form, ano yung form natin? Family, occupation, recreation, message. Ibig sabihin, pag kinausap mo yung mga client mo, huwag kang agad-agad, ma'am, mag-avail ka na. Ma'am, may avail mo kasi maganda talaga itong business, ma'am, ganito ganyan. Diba? Siyempre, hindi mo pa kasi alam yung background ng tao, hindi mo pa alam yung ano yung pinagdaanan nila. Alamin mo muna. Okay? Kumbaga, i-form mo muna sila. Okay? So, baka agad-agad ka, di ba? Dahil eager ka, di ba? Baliw na gigil ka na mapa-avail to. So, kumbaga, mali-mali na. So, huwag ka masyado mag-madali. Dahil mafe-feel nila yan Okay? So, parang inisip na, scammer pala to. Scammer ata to. Ganun. So, form talaga. Ibig sabihin ng form, kunin mo yung family nila, di ba? Pangalan niya, pangalan ng asawa niya, ano yung background nila, ano yung occupation nila, ano yung trabaho nila, ano yung mga pinagkabalahan nila, recreation nila. Tapos, tsaka ka dun papasok. Pag sinabi niyang empleyado, ma'am, alam mo ba ma'am, ganun din ako, katulad ko din ako ma'am, dati din po akong empleyado, or alam mo ba, empleyado din ako ngayon ma'am. O kaso nga lang ma'am, pagod na ako sa trabaho ko, kaya ang ginagawa ko ngayon, ay naghahanap ako ng pang backup, kasi nag-iisip na din talaga ako mag-resign, naghahanap na rin ako ng backup ko para pag-resign ko, meron akong pang other source of income, ganun. So, i-ano mo lang siya, magdepende kasi dun kapag may tao ka na, may client ka, i-form mo muna siya, kasi example, pag empleyado, alam mo na kung sasabihin. Okay? Alam mo na yung, kumbaga dapat alam mo din yung mindsetting sa empleyado. Pag empleyado, number one talaga dyan, backup, okay, additional income. Kasi alam naman natin, hindi sapat ang sahod. Pag-aasahan natin, sa panahon po ngayon, mahal na po ang bilihin. Lahat po ay nagmamahal na sa naon. Nagmamahal na po ang bilihin. So, dapat kailangan mo talaga ng other source of income. Hindi sapat kung asahan yung sahod. Okay? Ayan. Pangalawa naman, mga business owner. Kung may makausap ka ng mga business owner, dapat alam mo din kung paano sila iti-twist or paano mo sila ipupush. Or in short, mindset. Okay? So, tanungin mo lang din. Kasi sa empleyado kasi, ang gagawin mo kasi sa empleyado, ipaparealize mo kasi sa kanila kung ano yung reality sa buhay. Okay? Ano yung realidad, ano yung nangyayari. Example, empleyado, ito yung mga pain nila, ayaw na nila magtrabaho, pagod na sila, ganito, ganyan. Kaya, ang offer natin sa kanila, ang solution natin sa kanila, itong business na to, pwedeng maka-elevate or pwedeng maka-alis sa stress nila dyan. So, ganun. So, ipaparealize mo sa kanila kung ano yung pain nila dyan, ano yung pinagdaanan nila dyan, ano yung ayaw nila sa pagiging empleyado. So, para at least, dyan mo ipapasok. Yung kasi dyan napapasok kasi yung message sa forming. O ma'am, alam mo ba ma'am, tulad mo rin ako ma'am, ganito ganyan, ayaw pa nga din ganito ganyan. Kaya ginawa ko ma'am,
Naghanap ako ng ano, buti na lang talaga ma'am. Nakita ko itong Global Pinoy Travel and Tours. Alam mo ma'am, habang ginagawa ko itong business natin na ma'am, kumikita na rin ako dito ma'am, nakapag-travel na din ako ma'am, marami na din ako natulungan na tao ma'am. So, ipakita mo sa kanila yung vision. Okay? So, habang reality, ipa-emphasize mo sa kanila reality, tapos ipakita mo yung pwedeng mangyari sa akin. Sa business naman, additional income. Additional pang add-on. Okay? Pang add-on business nila. Pang additional nila. Kumbaga, parang investment nila. Add-on investment nila. Okay? So, sa mga negosyante. And dito din sa business, iparealize mo din sa kanila yung risk factor na tinatawag. Kasi may mga risk factor tayo, lalo pag sa mga traditional business owner. So, ano yung mga risk factor dyan? Unang-una, human factor. Ano yung human factor? Yung pinapabantay mo sa tindahan mo, hindi mo alam, ikaw din pala yung binabantayan. Diba? O si Inday, na pinapabantay mo si Inday sa tindahan mo, nag-love life si Inday, nandun si Dudong, di ba? O nung wala ka, nandun si Dudong. Si Dudong nagutom, hindi kumain. Inday, nagutom ako. O, di ba? Bibigyan naman si Inday. Ito naman si Inday, mapagbigay, di ba? O, binigyan si Dudong. Binigyan ng pagkain. Binigyan ng ng chapol chicheria. O, maya-maya, nauhaw ako. O, di binigyan ng soft drinks. Di ba? O, saan kukuha si Inday? Siyempre, doon sa tindahan mo. Di ba? Alam mo ba yun? Siyempre, hindi. Cook it by short. Di ba? So, mga ganun din. So, may mga ganun na risk factor, human factor. Isa pa, na minsan din may mga empleyado tayo na ang opening 6 a.m. or 7 a.m. or 8 a.m. nag-opening na, mga 11 a.m. na. O, diba? O minsan tanghali na talaga. Diba? May mga ganun din. So, that's part of human factor. Kumbaga, imbis na luging-lugi ka talaga. So, hindi kasi nila alam yan na ikaw as business owner, hindi kasi nila alam yung mga posting, mga ganun. Ang sa kanilang may natatanggap lang sila buwan-buwan, okay na sila noon. So, hindi nila alam kung ano yung nature. So, minsan nga mas malaki pa ang sinasahod o kinikita ng empleyado mo kaysa sa'yo Diba? Talagang kayo ng ganun. Kasi may marami akong kilalang ganyan ng mga negosyante. Yung kwento nila, mas malaki pala mo yung ang empleyado nila, ang per day nila nasa, magkano per day ngayon sa palagay natin nasa 600, 700 ganun. Sa kanila naka 200 lang, 100 lang. May mga ganun negosyo ba yan? Yung nagsisimula pa lang. Ganun. So, hindi kasi nila alam yan. So, ibig sabihin, isa yun sa factor, human factor na tinatawag. So, hindi mo talaga maiwasan yan. Tsaka kapag hindi talaga ikaw yung hands-on sa business mo, tapos may tao kang ipahawa, ganun yung mangyari. Okay? Pangalawang factor, kapag ikaw ay traditional business, realize mo din sa kanila yung tinatawag na calamity. Ano yung calamity? Natural phenomena. Ibig sabihin, sunog. Pag masunugan, pag mabahaan, wash out. Yung pinangkapital mo, magkakapital ka ulit. Diba? So, mga ganun, mga natural phenomena. So, normal yun. Imagine niyo po, traditional business owner, sino yung mga traditional business owner dito? Noong nagkaroon ng pandemic, kamusta? Diba? Maraming tinamaan, maraming napiktuhan. So, yun yung isa din sa factor na po pwedeng makaantala sa mga business mo. So, ipaparealize mo din sa kanila. Okay? O, aside from that, competition, mga business owner, napakalawak po, ano po ang competition ngayon. Lalo pag mga tindahan, pansinin niyo yung mga tindahan dun sa bahay ninyo. Yan sa lugar ninyo. Di ba magkatabi-tabi yung mga tindahan? Kasi nung nagtayo ka ng tindahan, napansin ng kapitbahay mong Marites, maganda yung takbo ng business mo. O, ang ginawa niya, tinabihan ka. Diba? O, tapos, nakita din nung isang pang Marites na kapitbahay mo, doon pa talaga sa tapat. Kabilang kanto may tindahan, sa kabilang kanto may tindahan. So, hindi maiwasan talaga yung competition. Ngayon, yung tinayo mo na tindahan, normal lang na tindahan, di ba, maliit, pero yung tumabi sa'yo, malaki, maraming laman, syempre yung client ay mga customer, doon talaga yung pupunta sa maraming laman. Ngayon, yung pangatlong Marites mo, tumayo doon sa tapat, nagtayo sa tapat, ang ginawa niya, aircon. May aircon plus may wifi, di ba? Ikaw naman, saan ka ba gusto? Pag mainit, syempre, butas pa lamig bibili. Di ba? Ngayon,
Nakita ng mga mall na maganda ang area kasi maraming tao, tinapatan ka na ngayon ng mall. O, di ba? Wash out ang mga negosyo nyo, mga lilit na tindahan. Di ba? Kahit may mall na sa gilid, may mall na sa tapat. Di ba? So that is competition. Normal po yun. Hindi maiwasan yun sa Hindi, negosyo. kay mamang raman kay abro. So yun, ipaparealize mo rin sa kanila, yun yung mga factor, ma'am, na po pwede mong ma-experience kapag ikaw ang operation ng business. Pero good thing, ma'am, dito sa business na to, wala pong ganun. Okay? Kasi sa business natin, nagaganahan kasi nito, hindi mo na kailangan kasi ipahawak mo sa to kasi ikaw mismo kaya mong gawin eh. Kahit busy ka kasi, nandyan lang naman yung business mo. Paglaanan mo sa 1 oras, 2 oras, kaya mong kumita dito. Okay? Kahit busy ka, anytime around, pagbalikan mo, nandyan lang naman siya. Wala siyang lugi, wala siyang OPEX, wala kang ibang binabayaran. So yun yung kagandahan sa atin, ma'am. Kasi online lang naman tayo. O kagandahan naman dito, hindi mo na rin kailangan mag-manual, magtali. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-inventory. Bakit? Meron nang naka-inventory na agad system natin eh. May summary na eh, may report na agad eh. No, ba? So ganun kaganda yung business natin, ma'am. Eh ngayon, when it comes to calamities naman, may sunog o baha, walang problema, tuloy ang negosyo mo. Ang importante, may internet ka, may data ka, tuloy-tuloy ang negosyo. Okay? So hindi talaga, mawawalan ka lang ng negosyo kung wala nang lumilipad na aeroplano. So ganun, so bihira po yun nangyari. Okay? And pag competition naman, dito kagandahan sa atin sa business natin, pag marami kang mga affiliate, hindi mas lumalaki yung income mo. Diba? So hindi talaga basihan ng competition dito. Kasi pag sinabi na mag-traditional tayo sa mga tiki-ticket, iba kasi yung market ng mga affiliate mo, iba din yung market mo. Diba? So wala talaga competition nangyari. Okay? Ang kagandahan kasi sa atin dito, tulungan talaga siya. Okay? Ayan. So yan. So sa business,